Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 236. Lumang Tipan, 2 Chronicles 21, 2 Chronicles 22, 2 Chronicles 23. Si Jehoshaphat ay namahinga kasama ang kanyang mga ninuno at inilibing kasama nila sa lungsod ni David, si Joram, na kanyang anak ang pumalit sa kanya bilang hari. Si Joram ay may mga kapatid na lalaki, ang mga lalaking anak ni Jehoshaphat ay sina Azarias, Jehiel, Zacarias, Azarias, Mikael at Shephatias. Ang lahat ng ito ay mga lalaking anak ni Jehoshaphat na hari ng Israel. Binigyan sila ng kanilang ama ng mga malalaking handog na pilak, ginto, at iba pang mga mahahalagang bagay, at gayon din ang mga matitibay na lungsod sa Juda. Gayunman, ibinigay niya ang trono kay Joram dahil siya ang panganay. Ngayon, nang si Joram ay naghari sa kaharian ng kanyang ama at matatag na itinalaga ang kanyang sarili bilang hari, pinatay niya ang lahat ng kanyang mga kapatid na lalaki gamit ang tebak, at ang lahat din na iba pang mga pinuno ng Israel. Si Joram ay nasa 32 taong gulang nang siya ay nagsimulang maghari, at naghari siya ng 8 taon sa Jerusalem. Siya ay lumakad sa mga kaparaanan ng mga hari ng Israel gaya ng ginagawa ng sambahayan ni Ahab, dahil nasa kanya ang babaeng anak ni Ahab bilang kanyang asawa, at ginawa niya kung ano ang masama sa paningin ni Yahweh. Gayunman, ayaw ni Yahweh na wasakin ang sambahayan ni David, dahil sa kasunduan na kanyang ginawa kay David, siya ay nangako na lagi siyang bibigyan ng buhay at ang kanyang mga kaapu-apuhan. Sa mga araw ni Joram, naghimagsik ang Edom mula sa kapangyarihan ng Juda, at nagtalaga sila ng kanilang sariling hari. At tumawid si Joram kasama ang kanyang mga pinuno at ang lahat ng kanyang karwahe. Nangyari na, siya bumangon ng gabi at sinalakay ang mga Edom na pumalibot sa kanya at ang mga pinuno ng mga karwahe. Kaya nagrebelde ang Edom mula sa kapangyarihan ng Juda hanggang sa araw na ito. Sumabay ding naghimagsik ang Libna mula sa kanyang kapangyarihan, dahil si Joram ay tumalikod kay Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Dagdag pa nito, nagtayo rin si Joram ng mga dambana sa mga bundok ng Juda. Pinakilos niya ang mga naninirahan sa Jerusalem na tulad ng isang nagbebenta ng aliw. Sa ganitong paraan, iniligaw niya ang Juda. Isang liham mula kay Propetang Elias ang dumating para kay Joram. Sabi sa liham, ito ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos ni David na iyong ninuno, dahil hindi ka lumakad sa kaparaanan ni Jehoshaphat na iyong ama, o sa kaparaanan ni Asa na hari ng Juda, sa halip ay lumakad ka sa kaparaanan ng mga hari ng Israel, at nagdulot sa Juda at ang mga naninirahan sa Jerusalem upang kumilos na gaya ng nagbebenta ng aliw, na tulad ng ginawa ng tahanan ni Ahab. At dahil pinatay mo rin gamit ng tebak ang iyong mga lalaking kapatid sa pamilya ng iyong ama, ang mga kalalakihan na mas mabuti kaysa sa iyong sarili, tingnan mo, ipapadanas ni Yahweh ang matinding salot sa iyong mga tao, mga anak, mga asawa at ang lahat ng iyong mga kayamanan. Magkakaroon ka ng malubhang sakit dahil sa isang karamdaman sa iyong bituka, hanggang sa lumabas ang iyong bituka dahil sa sakit, araw-araw. Inudyukan ni Yahweh ang mga espiritu ng mga Filisteo at ng mga Arabo na malapit sa Ethiopia upang labanan si Joram. Sinalakay nila ang Juda, nilusob ito at kinuha ang lahat ng kayamanan na natagpuan sa sambahayan ng hari. Kinuha rin nila ang kanyang mga anak na lalaki at ang kanyang mga asawa. Walang naiwan na lalaking anak sa kanya maliban kay Ahazias, ang kanyang bunsong anak. Matapos ang lahat ng ito, binigyan siya ni Yahweh ng isang hindi malunasang karamdaman sa kanyang bituka. At nangyari na sa takdang panahon, pagkalipas ng 2 taon, ang kanyang bituka ay lumabas dahil sa kanyang sakit at namatay siya dahil sa malubhang karamdaman. Ang kanyang mga tao ay hindi nagsunog bilang parangal sa kanya gaya ng kanilang ginawa para sa kanyang mga ninuno. Nagsimula siyang maghari nang siya ay 32 taong gulang, naghari siya sa Jerusalem ng 8 taon at namatay siya nang walang nagdalamhati. Siya ay kanilang inilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi sa mga libingan ng mga hari. Hinirang ng mga naninirahan sa Jerusalem si Ahazias na bunsong anak ni Joram bilang hari kapalit niya,
sapagkat pinatay ng pangkat ng mga kalalakihang dumating sa kampo na kasama ng mga Arabo ang kanyang mga nakatatandang anak na lalaki. Kaya naging hari si Ahazias na anak ni Joram na hari ng Juda. 42 taong gulang si Ahazias nang siya ay nagsimulang maghari, naghari siya ng 1 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Atalia, siya ang babaeng anak ni Omri. Siya ay lumakad din sa mga kaparaanan ng sambahayan ni Ahab dahil ang kanyang ina ang tagapayo sa paggawa ng mga masasamang bagay. Ginawa ni Ahazias ang mga masasamang bagay sa paningin ni Yahweh, tulad ng mga ginagawa ng sambahayan ni Ahab dahil sila ang kanyang mga naging tagapayo matapos mamatay ang kanyang ama, sa kanyang pagkawasak. Sinunod din niya ang kanilang mga payo, sumama siya kay Joram na lalaking anak ni Ahab na hari ng Israel, upang labanan si Hazael na hari ng Aram, sa Ramoth Gilead. Nasugatan ng mga taga-Aram si Joram. Si Joram ay bumalik sa Jezreel upang magamot ang kanyang mga sugat na kanyang nakuha sa Rama, nang lumaban siya kay Hazael na hari ng Aram. Kaya si Ahazias na lalaking anak ni Joram na hari ng Juda ay bumaba sa Jezreel upang makita si Joram na lalaking anak ni Ahab, dahil si Joram ay sugatan. Ngayon, ang pagkawasak ni Ahazias ay kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagbisita ni Ahazias kay Joram. Nang siya ay dumating, pumunta siya kasama ni Joram upang salakayin si Jehu na lalaking anak ni Nimshi, ang pinili ni Yahweh upang wasakin ang sambahayan ni Ahab. Nangyari nga, nang daladala ni Jehu ang kahatulan sa sambahayan ni Ahab, natagpuan niya ang mga pinuno ng Juda at ang mga lalaking anak ng kapatid ni Ahazias na naglilingkod kay Ahazias. Sila ay pinatay ni Jehu. Hinanap ni Jehu si Ahazias, nahuli nilang nagtatago siya sa Samaria, dinala siya kay Jehu at siya ay pinatay. At siya ay kanilang inilibing, dahil sinabi nila, siya ay anak ni Jehoshaphat, na buong pusong sumunod kay Yahweh. Kaya ang sambahayan ni Ahazias ay wala ng kapangyarihan upang mamuno sa kaharian. Ngayon, nang makita ni Atalia, ang ina ni Ahazias, na patay na ang kanyang anak, kumilos siya at pinatay ang lahat ng anak ng hari sa sambahayan ng Juda. Ngunit si Jehozabad, isang babaeng anak ng hari ay kinuha si Yoas, isang lalaking anak ni Ahazias, at matapang niyang tinakas mula sa mga anak ng hari na pinatay. Inilagay siya sa isang silid kasama ang kanyang tagapag-alaga. Kaya itinago siya ni Jehozabad, isang babaeng anak ni Haring Joram, at asawa ng paring si Joyada, sapagkat siya ay kapatid ni Ahazias, mula kay Atalia, kaya hindi siya napatay ni Atalia. Siya ay kasama nila, nakatago sa bahay ng Diyos sa loob ng 6 na taon, habang si Atalia ang namumuno sa buong lupain. Sa 7 taon, naging makapangyarihan si Joyada. Nakipagkasundo siya sa mga pinuno ng hukbo ng daan-daan, sina Azarias na anak na lalaki ni Jeraham, Ismael na anak na lalaki ni Jehohanan, Azarias na anak na lalaki ni Obed, Maasiyas na anak na lalaki ni Adaya at si Elisaphat na anak na lalaki ni Zikri. Nilaibat nila ang Juda at tinipon ang mga Levita mula sa lahat ng lungsod ng Juda, gayon din ang mga pinuno ng mga sinaunang sambahayan ng Israel, at nakarating sila sa Jerusalem. Nakipagkasundo ang buong kapulungan sa hari sa tahanan ng Diyos. Sinabi ni Joyada sa kanila, tingnan ninyo, maghahari ang anak ng hari, gaya ng sinabi ni Yahweh tungkol sa mga kaapo-apuhan ni David. Ito ang dapat ninyong gawin, ang 2 bahagi ng mga pari at ng mga Levita na pupunta upang maglingkod sa araw ng pamamahinga ay magiging mga bantay sa mga pintuan. Ang isa pang 3 bahagi ay sa bahay ng hari, at ang natirang 3 ay sa saligang tarangkahan. Ang lahat ng tao ay pupunta sa patio ng tahanan ni Yahweh. Walang papasok sa tahanan ni Yahweh, maliban sa mga pari at mga Levita na naglilingkod, dapat silang pumasok, sapagkat naitalaga sila para sa kanilang gawain sa ngayon. Dapat nilang sundin ang lahat ng utos ni Yahweh. Dapat palibutan ng mga Levita ang hari sa lahat ng mga panig, ang bawat tao ay may sandata sa kanilang kamay. Patayin ang sinumang papasok sa tahanan. Samahan ninyo ang hari kapag siya ay papasok at kapag siya ay lalabas.
Kaya naglingkod ang mga Levita at lahat ng Juda sa bawat kaparaan ng iniutos ng pari na si Joyada. Isinama ng bawat isa ang kanilang mga tauhan, sila na papasok upang maglingkod sa araw ng pamamahinga, at sila na aalis sa paglilingkod sa araw ng pamamahinga, sapagkat hindi pinauwi ni Joyada ang kanilang mga pangkat. At binigyan ni Joyada na pari ang mga pinuno ng hukbo ng mga sibat, at mga maliliit at malalaking panangga, na pag-aari ni Haring David, na nasa tahanan ng Diyos. Inilagay ni Joyada ang lahat ng kawal, ang bawat isa sa kanila ay may hawak na sandata, mula sa kanang bahagi ng templo hanggang sa kaliwang bahagi ng templo, sa tabi ng altar at sa templo, na pinaliligiran ang hari. Pagkatapos, inilabas nila ang anak na lalaki ng hari, inilagay ang korona sa kanya at ibinigay ang kautusan. At ginawa nila siyang hari, at pinahiran siya ni Joyada at ng kanyang mga anak. At sinabi nila, mabuhay ang hari. Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga taong tumatakbo at nagpupuri sa hari, pumunta siya sa mga tao na nasa tahanan ni Yahweh. At tumingin siya, at masdan, ang hari ay nakatayo sa kanyang haligi sa pasukan, at nasa tabi ng hari ang mga pinuno at mga taga-ihip ng trumpeta. Nagsasaya at umiihip ng mga trumpeta ang lahat ng tao sa lupain at ang mga mang-aawit ay tumutugtog ng mga instrumentong pangmusika at nangunguna sa pagkanta ng papuri. At pinunit ni Atalia ang kanyang damit at sumigaw, pagtataksil, pagtataksil. At inilabas ni Joyada na pari, ang mga pinuno ng daan-daan na namumuno sa hukbo at sinabi sa kanila, ilabas siya sa gitna ng mga hanay, patayin sa pamamagitan ng espada ang sinumang susunod sa kanya. Sapagkat sinabi ng pari, huwag ninyo siyang patayin sa tahanan ni Yahweh. Kaya nagbigay daan sila para sa kanya, at lumabas siya sa daan na tarangkahan ng kabayo papunta sa tahanan ng hari at doon siya ay pinatay nila. At gumawa si Joyada ng isang kasunduan sa lahat ng tao at sa hari, na sila ay dapat maging mga tao ni Yahweh. Kaya pumunta ang lahat ng tao sa bahay ni Baal at giniba ito. Binasag nila ang mga altar ni Baal, dinurog ang kanyang mga imahe at pinatay nila si Matan, ang pari ni Baal, sa harap ng mga altar na iyon. Nagtalaga si Joyada ng mga opisyal para sa tahanan ni Yahweh sa ilalim ng kamay ng mga pari, na mga Levita, na siyang itinalaga ni David sa tahanan ni Yahweh, upang mag-alay ng mga handog na susunugin kay Yahweh, gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moises, kasama ng pagsasaya at pag-aawitan, gaya ng ibinigay na tagubilin ni David. Naglagay si Joyada ng mga bantay sa mga tarangkahan sa tahanan ni Yahweh, nang sa gayon ay walang sinumang marumi ang makapasok sa. Isinama ni Joyada ang mga pinuno ng daan-daan, ang mga mararangal na tao, ang mga gobernador ng mga tao, at lahat ng mga tao sa lupain. Ibinaba niya ang hari mula sa tahanan ni Yahweh. Pumasok ang mga tao sa mataas na tarangkahan sa bahay ng hari at pinaupo ang hari sa trono ng kaharian. Kaya nagalak ang lahat ng mga tao sa lupain at ang lungsod ay tumahimik. Tungkol naman kay Atalia, siya ay pinatay nila ng espada. Bagong Tipan, 1 Corinthians 15:50-58, 1 Corinthians 16:1-4. Ngayon sinasabi ko ito, mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi maaaring magmana ng kaharian ng Diyos. Ni ang mga nasis Ira ay hindi magmamana ng hindi nasis Ira. Tingnan ninyo, sinasabi ko sa inyo ang lihim na katotohanan, tayong lahat ay hindi mamamatay ngunit tayong lahat ay mababago. Tayong ay mababago sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa huling trumpeta. Sapagkat tutunog ang trumpeta at babangon ang lahat ng namatay na hindi na nases Ira at tayo ay mababago. Sapagkat itong nases Ira ay dapat mailagay sa hindi nases Ira at ang namamatay na ito ay dapat mailagay sa hindi namamatay. Ngunit kung itong nases Ira ay nailagay sa hindi nases Ira at ang namamatay na ito ay mailalagay sa hindi namamatay, mangyayari ang tungkol sa kasabihang naisulat, nilamon ang kamatayan ng pagtatagumpay. Kamatayan, nasaan ang iyong tagumpay? Kamatayan, nasaan ang iyong kamandag?
Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ngunit salamat sa Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo. Kaya nga, aking mga minamahal na kapatid, maging matatag kayo at huwag patitinag. Lagi kayong managanya sa gawain ng Panginoon, dahil alam ninyong ang inyong gawain sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ngayon tungkol sa koleksyon para sa mga mananampalataya, gaya ng iniutos ko sa mga iglesia sa Galacia, ay inyo ding gawin. Sa unang araw ng linggo, ang bawat isa sa inyo ay magtabi ng anumang bagay at ipunin ninyo, ayon sa inyong makakaya. Gawin ninyo ito upang pagpunta ko dyan ay wala nang kokolektahin. At kung ako ay makarating, ang sino man ang inyong pahintulutan, ay aking ipapadala na kasama ng mga liham upang dalhin ang inyong mga handog sa Jerusalem. At kung ito ay nararapat para sa akin na pumunta doon, sila'y pupuntang kasama ko. Mga kawikaan. Proverbs 20:25-30, Proverbs 21:1-4. Isang patibong para sa isang tao ang pagsasabi ng padalos-dalos, ang bagay na ito ay banal, at iniisip lamang ang kahulugan pagkatapos niyang masabi ang kanyang panata. Ang marunong na hari ay inihihiwalay ang masama, at pagkatapos sinasagasaan ng panggiik na kariton sa ibabaw nila. Ang espiritu ng isang tao ay ang ilawan ni Yahweh, hinahanap ang lahat ng kanyang kaloob-loobang mga bahagi. Ang tipan ng katapatan at pagtitiwala ay nangangalaga sa hari, ang kanyang trono ay iniingatan sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang dangal ng mga kabataang lalaki ay ang kanilang kalakasan, at ang karangyan ng matatanda ay ang kanilang mga uban. Ang mga hampas na sumusugat, nililinis ang kasamaan, at ang mga palo ay nililinis ang mga kaloob-loobang mga bahagi. Ang puso ng hari ay isang batis ng tubig sa kamay ni Yahweh, siya ang pumapatnubay dito kahit saan niya naisin. Ang bawat pamamaraan ng tao ay maaaring tama sa kanyang paningin, ngunit si Yahweh ang sumusukat ng mga puso. Ang paggawa ng kung ano ang tama at makatarungan ay mas katanggap-tanggap kay Yahweh kaysa sa sakripisyo. Ang mapagmalaking mga mata at mapagmataas na puso ang ilawan ng masama ay kasalanan. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo, kinikilala ang bigat ng aming mga pasya at ang pamana na aming iiwan, tulad ng nakikita sa mga paghahari ng mga hari sa 2 Kronika. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya, yakapin ang tagumpay laban sa kamatayan na binanggit ni Pablo sa 1 Korinto, at maging masigasig na tagapamahala ng mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Naway gabayan mo kami ng karunungan, na kinikilala ang kahalagahan ng integridad at ang bunga ng aming mga gawa, tulad ng binigyang diin sa kawikaan. Punuin mo ang aming mga puso ng lakas ng loob upang mamuhay ng matuwid at magbigay ng bukas palad, na nagtitiwala sa iyong walang hanggang layunin. Naway maging lakas namin ang iyong salita ngayong araw. Amen.